Dearest Heavenly Father, our great God and Savior, dearest Jesus Christ, we come unto thy throne of grace, beseeching you, O Lord, to please forgive us from all of our unrighteousness, for all our sins. Bless your message of salvation, O Lord. In the name of our dearest Jesus, we cast out all demons of hindrances, doubts, unbeliefs, cast out in the name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. The highest praise, worship, glory, honor, and thanksgiving to our loving God and Savior, dearest Jesus Christ. And we give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord. We will always remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Wildis Rada Almeda and our dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Greetings po to all the beloved Almeda family, beloved children, and to our beloved preachers, beloved workers in the vineyard of the Lord. Hallelujah, beloved brethren, especially our beloved visitors, our live webcast viewers, a pleasant evening to each and every one. Mga minamahal, we're on the critical days. Wala tayong ibang maaasahan sa huling panahon kundi ang Diyos ay ang kanlungan sa atin. Alam po natin ang kaganapan, mga minamahal ko, maging sa ating bansa, sa karagatan ngayon, ay talagang delikado po, mga minamahal ko. Ang malaking bansa na ito po'y mga komunista, communism, walang Diyos, mga minamahal ko. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos, maliit na bansa, maaring maliit yung mga barko natin, pero sila ang nagbabanggaan. Tayo po, ang bansang Pilipinas, ang sandatahang Pilipina, dito po sa bansa natin ay talagang pinag-iingatan. Kaya mga minamahal, sinasabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, buksan lang natin ang ating mga puso sa harap ng ating dakilang Diyos at siya ang ating kanlungan sa atin. Amen. From the book of Psalms, chapter 62, verse 8. Amen. The book of Psalm chapter 62, verse 8. Trust in Him at all times. Ye people, pour out your heart before Him. God is a refuge for us. Mga awit, Kapitulo 62, versikulo 8. Magsitiwala kayo sa Kanya buong panahon. Kayo mga bayan, buksan niyo ang iyong puso sa harap niya. Diyos ay kanlungan sa atin. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children, walang ibang itinuro kundi umasa tayo sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil siya lamang po ang kanlungan sa atin. Kailangan lang bukas ang ating mga puso upang lubos na ibigay natin ang pagtitiwala sa ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. During the time na kung saan ang bansa po natin ay sasakupin na ng mga komunista. Ngunit, mga minamahal ko, ang ating dearly beloved pastor, mga minamahal ko, with the family, isinulong po ang isang malaking krusada laban sa komunismo. Communism is Satanism. We love the communists, sabi ng ating dearly beloved pastor. Nagpadala ng maraming mga yung papatay sa ating malapastor, mga minamahal ko, yung mga talagang kayang kumitil ng buhay sa magitan ng armas. Pero lahat po ng mga ipinadala ng komunista, Communist Party of the Philippines, mga minamahal ko, nakonberte dahil yung mga armas nila ay hindi nagtatagumpay. Open na mangaral ang ating mga pastor sa dako ng Luneta. From Pampanga, mga minamahal kung ano-ano mga brigada ang pinadala, iba't ibang mga armas. Dito sa Maynila, ayaw pumutok. Pagdating sa Pampanga, pumuputok. Amen? Ibig sabihin, ang Diyos ay totoong kasama natin. Huwag tayong matakot, sabi ng banal na kasulatan, dahil ang ebanghelyong ipinapangaral dito ng ating dearly beloved pastor, ang sabi po ng banal na kasulatan, mga dumating sa ating ang salita,
Hindi lang sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman. 1 Thessalonians chapter 1, verse 5. Atin pong basahin. From the first book of the Thessalonians, chapter 1, verse 5. For our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost, and in much assurance, as you know what manner of men we were among you for your sake. Dito po sa aklat ng unang Tesalonika, Kapitulo 1, ang talatay 5. Kung paanong ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman at sa Espiritu Santo at sa lubos na katiwasayan, na gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya ang bawat isa sa atin, mga minamahal ko, sa buong panahon, ang ating mga buhay, iasa natin sa ating mahal na Panginoon. Amen. Lubos ang pag-ibig na ating iukol sa ating pinakamamahal na Panginoon, na ang Ebanghelyong ipinangaral po ng ating dearly beloved pastor. Ang sabi po, kung paanong ang aming Ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman at sa Espiritu Santo at sa lubos na katiwasayan, na gaya ninyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo. Kung anong puno, siya rin ang bunga. Lubos ang pananampalataya ng ating dearly beloved parents in the Lord. Tayo po ang nakinabang po tayo dahil yung turo ay totoo. May kapangyarihan na sinasabi ng banal na kasulatan, when the Holy Ghost will come upon you, you will receive power. And you will be witnesses unto me in Judea and Samaria and the uttermost part of the earth. Talagang ipatutotoo mo eh. Yung karamdaman pong hindi gumagaling, siya ang dakilang manggagamot. Pinalaya tayo sa lahat ng kasamaan. Guminhawa po tayo, narinig niyo po. Yung buhay na patotoo na habang tumatagal ang paglilingkod mo sa ating mahal na Panginoon, talagang napakasarap damhin ang kabutihan ng Diyos. Nag-i-increase. Una ang pananampalataya mo, iahabol na yung mga pagpapala, mga minamahal ko, maging sa trabaho mo, higit sa lahat, yung spiritual na pagpapala na tayo'y magamit sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kumpleto, wala pong kulang dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasa atin, mga minamahal ko. Whether kung ano man ang iniisip ng ibang sect at denomination, minsan po kasi hindi natin malaman kung naiinggit eh. One time, meron pong isang pastora na lumapit sa akin. Sabi niya, bakit ganun kayo manalangin? Totoo po, sa pangunang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na pastor, pinagpala kami sa lahat ng pagpapala. Ibig sabihin, nagko-question, naiinggit lang. Pero nakinig ng salita ng Diyos, naramdaman niya ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Paano ba yung pangangaral niyo? At talagang kinikilabutan ako. Dito po kasi yung kapangyarihan ng Diyos upang kausapin kayo. Ito ang tunay na ebanghelyo na may kapangyarihan, kalakip na ang banal na Espiritu ay nangungusap po sa inyo. Kaya imbitahan ko po kayo. Ito po yung leaflets. Panoorin niyo po kami. Ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade. Kaya sa huling panahon, mga minamahal ko, nung umakyat ang ating dearly beloved pastor, doon po sa Talipaw, Sulu, mga minamahal ko, para mapalaya ang foreign estudiants, isang kalahating buwan na po. Magmula July, August 15 na po. Pero mga minamahal ko, walang takot, mga minamahal ko. Ito nga ang unang verse na inihayag ng ating mahal na pastor doon sa bundok ng Talipaw, Sulu. Kaya sabi niya sa mga 12 prayer warrior, walang kailangan 100% ang faith natin. Kung hindi, pugutan ka ng ulo rito. Kaya hindi natakot ang ating dearly beloved pastor. From the book of Isaiah chapter 41 verse 10, atin pong basahin. The book of the prophet Isaiah chapter 41 verse
10, Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Isaias Kapitulo 41, versikulo 10. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang malupaypay, sapagkat ako iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka, oo, aking alalayan ka, ng kanang kamay ng aking katuwiran. Amen. Praise the Lord. Ang kinalalagyan nila nung panahon na yan, that was year 2000 po yun eh. So, magsi-silver anniversary na tayo ng ating Talipaw Sulu Peace Mission, mga minamahal ko. Ang sabi po, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang manlupaypay sapagkat ako ang iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka, oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Totoo po ang katapatan ng Diyos. Walang armas na nagtagumpay, mga minamahal ko. Maging mga military assault nga nung mga bomba, hindi po tumalab, mga minamahal ko. Bakit? Ang Diyos natin kasi ay totoo at tapat. Kung ano nakasulat sa Biblia, magaganap yan, mga minamahal ko. Bawat isa sa atin noon, nung panahon na yan, tayo po yung inuusig ng marami. Sasabi, bakit ganun? Bakit? Ang daming bakit eh. Pero mag-antay na lang kayo. Makita nyo ang himala. Wala na, pinugutan na sila ng ulo. Minasakar na sila. Hindi po, nagkakamali kayo. Fake news po yan. Abangan nyo yung tunay na balita na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay Diyos na makapangyarihan, kaya niyang palayain ang mga foreign hostages, kaya niyang pagalingin at ang iyong mga mababangis na tao, mga minamahal ko, pwede niyang paamuin. Amen? At yan ay naganap. Kaya nga, sinasabi natin, talagang tagumpay ang peace mission na yan, na ito na naman ang pinaghahandaan natin. I-prepare natin upang sa panahon ng selebrasyon, marami tayong maakay na tao. Dahil wala na talaga ang pag-asa mundo. Nalalapit po tayo sa nuclear war. Nalalapit po tayo sa sinasabing the big one. Tsunami, lahat na tumataas ang antas ng kasamaan. Pero tayo po narito kung bakit tayo dumadalo ng dumadalo, naturuan tayo ng tunay na aral na ating pakikinig ng salita ng Diyos. Doon sa atin ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya huwag tayong matakot. Mga minamahal ko, pinag-uusapan na ng iba't ibang bansa ngayon. Nakaredy na. Yung dahil sinisisi pa ang bansang Pilipinas. Bakit daw nagbanggaan yung barko nila? Mga minamahal ko, sarili nilang mga sundalo namatay. Samantalang ating mga opisyales ng ating bansang Pilipinas, kalma lang sila. Dahil alam din nila na dito sa bansa natin, tayo po ay bansang lupang hinirang na merong pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi kayang talunin ang maliit na bansa dahil tayo po ay malaki at lubos ang ating pananampalataya sa ating dakilang Diyos na buhay. Kaya sino po ba, aling church, ang maaasahan ngayon na talagang pakikinggan ng Diyos ang ating dalangin? Walang iba. Ito ang tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pangako ng Diyos upon this rock, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Totoo yan. Na-experience mo yan Mga armas nga, hindi magtagumpay. Lasunin ka, hindi tumatalab. Mga minamahal ko, naalala ko doon sa necrological service na pinuntahan namin. From the Olongapo Brethren, namatay yung loved ones nila. Mga minamahal, mayroong bata na i-present doon. Yung bata talagang musmus pa yan Mga 4 years old o 5 years old. Could you imagine yung patotoo nung pamilya? Kinagat ng pusa, hindi tumalab. Ang
lason. Kinagat ng aso, hindi rin tumalaban rabies, mga minamahal ko. Nung huli, kinagat ng ahas. Nakabitin pa nga rin yung ahas Mga minamahal ko, lumayas yung ahas, namatay din. Pero ang ating malakapatid na bata, totoo po, hindi nagtagumpay ang kamandag ng hayop. Bakit? Childlike faith yun Hindi kayang tibagin, mga minamahal ko, dahil tayo ay tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa huling panahon, pwede na tayong makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Hindi po labanan na magkaroon tayo ng armas, karnal na pakikipagbaka. Ang ating kaaway po ay nasa himpapawid lang. Puro mga masamang espiritu na pinakawalan ng dyablo upang ikaw ay ibagsak, mga minamahal ko. Malugmok ka upang mawala ang iyong pananampalataya. Ngunit sinasabi ng banal na kasulatan, without faith it is impossible to please God. Ngunit kung ating pananampalataya, magmula nung tayo makakilala sa ating mahal na Panginoon, pinanghahawakan natin yan, lumalago, lumalakas ng lumalakas. Why worry? Huwag kang matakot. Lumabang ka lang ng spiritual battle. From the 1 Timothy chapter 6 verse 12, atin pong basahin. The first book of Timothy, chapter 6, verse 12. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 6, ang talatay 12. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangang ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka, at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Amen. Amen. Praise the Lord. Lahat po tayo inuutusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bawal po ang duwag ngayon sa huling panahon. Ang dyablo ay sumisilo 24 hours a day. He's like a roaring lion seeking whom he may devour. Actually, takot ang dyablo na tayo'y mamatay Sa karamdaman, hindi ka matatakot Ang misyon ng dyablo, pabagsakin ang iyong pananampalataya upang pag nakalugmok ka na, tutuksuin ka na at sasabihin niya, walang Diyos. Hindi totoo ang Diyos. Pero dito pinaninindigan natin Naranasan natin mismo, mga minamahal ko. Kaya hindi tayo pwedeng tumalikod sa pakikipagbakang ito. Ang sabi, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan na dito'y tinawag ka upang ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Kaya mga minamahal, pag sinabing, magpatotoo ka, ay hindi ko kaya. Nininervyos ako. Mga minamahal, nung gumagawa tayo ng kasamaan, hindi tayo naninervyos Ang tapang pa nga natin Pagkatapos nandito sa banal na gawain o saan man lugar, binago ka ng ating mahal na Panginoon. Ito ang gagawin mo. Ipatotoo mo na merong Diyos na nagpagaling sa iyo. Merong Diyos na nagbago ng buhay. Merong Diyos na guminhawa ka mula sa kahirapan. At totoong pangako niya, merong buhay na walang hanggan. Nakakalamang ngayon ang masamang balita. Kaya maraming nagsusuicide. Marami pong talagang anxiety, lahat na po. Pero ikaw at ako, yung lugar na ating pinupuntahan sa banal na gan, ito ang ating kanlungan. Amen. Lahat po na nagsusumikap makadalo ng 3 times a week. Lahat na nakikiisa sa ating banal na gawain. Wala na kasing panahon Kung magkaroon ka pa ng panahon sa ibang bagay, mga minamahal ko, sa ating mga cellphone, mga minamahal ko, kung ituon mo ang pansin mo, ituon mo ang puso mo sa pakikinig, sa magitan ng ating banal na gawain, pinagpala ka sa lahat ng pinagpala. Talagang itinalaga ng Diyos ang mga cellphone
para sa mga tunay na Kristiyano upang lumago, maging matatag sa huling panahon na sa pakikipagbakang espiritual, lagi tayong magtatagumpay. Amen? Mabuting pakikipagbaka. Ang makasanlibutan, masamang pakikipagbaka. Ipapahamak ka. Ngunit tayo po, mabuting pakikipagbaka. At doon po, sinisiguro natin ang tagumpay, kung paano ang tagumpay sa Talipaw, Sulu, kung paano pinalaya ang mga foreign students, pinagaling ang may mga karamdaman, nagkaroon ng kapayapaan sa bansang Pilipinas. Mga minamahal ko, kung hindi, para tayong Thailand and Cambodia sa isang iglap. Mga minamahal ko, gera kagad. Pero dito, under control pa ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil nais ng Diyos na ang bawat isa sa atin, ang ating mga tuhod, iluhod natin sa ating mahal na Panginoon. Ang ating mga kamay, itaas natin, humingi tayo ng kahabagan sa ating mahal na Panginoon. Bigayin natin ang ating mga puso sa huling panahon na ito, lalo na sa ating panambahan. Lumuha tayo para sa kaligtasan pa ng maraming tao, lalo na ang bansang Pilipinas, protektahan ng ating pinakamamahal na Panginoon at malaman ng buong mundo, maliit ang ating bansa, pero ang mananampalataya dito ay talagang mas higit pa sa higante ang kanilang kapangyarihan mula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya lagi tayong magpapasalamat sa huling talata dito po sa 2 Korinto 2:14, atin pong basahin. From the second book of the Corinthians chapter 2 verse 14. Now thanks be unto God, which always causeth us to triumph in Christ, and maketh manifest the savor of his knowledge by us in every place. Ikalawang mga taga-Korinto, Kapitulo 2, versikulo 14. Dapat salamat sa Diyos na lagi pinagtatagumpay tayo kay Kristo. At sa pamagitan natin ay pinahayag ang samyo ng pagkakakilala sa Kanya sa bawat dako. Amen. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, napakabuti ng Diyos. Narito tayo sa buong katotohanan. Tunay na Diyos ang ating pinaglilingkuran at ang ating dearly beloved parents in the Lord. Kaya nga sinasabi lagi nating inaalala, isinasapuso ang kanilang pangangaral. Kasi doon sa langit, ang lakas po ng prayer natin. Kausap nila ang mahal na Panginoon. Sasabihin ng mahal na Panginoon, sige na nga, pagbigyan ko na yung ating mga anak. Yung mga patuloy na nagpapakatatag, gagawin kong lalakas na lalakas. At sinasabi po ng banal na kasulatan, magpapasalamat talaga tayo. Salamat sa Diyos na laging pinagtatagumpay tayo kay Kristo. Sa pamamagitan natin ay ipinahahayag ang samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat tao. Paano po malalaman ng mundo kung hindi tayo magsasalita? Mga minamahal ko, how will they know kung tayo'y naka-silent mood, mga minamahal mo? Naka-silent mode, mga minamahal ko, sa magitan ng ating patotoo, sa magitan ng mga cellphone. Pwede ka namang humayo through cellphone, video call. Ihayag mo ang kabutihan ng Diyos, patanggapin mo may mga karamdaman. Marami kang mahayagan ng kabutihan ng Diyos. Mga minamahal ko, kaya nga, iyan ang nais ng ating dakilang Diyos na ipakilala sa lahat ng dako. Kaya sa buong mundo ngayon, magpasalamat tayo. Nandyan ang ating minamahal na mga kapatiran sa bawat bansa, sila ang ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dito sa bansang Pilipinas, wake up. Bilang pagpapasalamat, we are the living armies of God. Pag sinabing sundalo ka, wala na pong atrasan ito. Sulong, mga kapatid. Sons of God, march forward. Walang backward dito. Walang nanlalamig. Kailangan po
na ang ating pinakamamahal na Panginoon ay siya lang nating maaasahan sa huling panahon na sabi, mga minamahal ko, magsitiwala kayo sa Kanya ng buong panahon. Buong panahon. All of your days, sabi ng ating mahal na Panginoon, all the time. Kayong mga bayan, buksan ninyo ang inyong mga puso sa harap niya dahil ang Diyos ay kanlungan sa atin. Amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay magpuri sa ating mahal na Panginoon habang inaanyahan po natin ang ating minamahal na mga bisita, mga baguhan, maging sa lahat po ng ating live webcast viewers. Amen. Praise the Lord. Aking ibigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved co-preacher, beloved Brother Hill Cruz. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher Brother Joey Mancera. Ating po napakinggan na napakagandang ebanghelyo ng kaligtasan. Habang ating inimbitahan, we are inviting all the beloved visitors, our beloved viewers, to please come forward and accept our loving God in your heart. Habang ating pinapapurihan natin mga panon, ito sa ating mga kamay, gawin natin panalangin ng awiting ito. Amen. Praise God. Alalayan po natin ang mga baguhan. Amen. Praise God. Hallelujah. Trust in the Lord with all thine heart. Hallelujah. Hallelujah.
the Lord. Kung ating naunawaan yung ating napakinggan ng Ebanghelyo ng kaligtasan, na tayo po'y magsisitiwala sa habang panahon, at ang ating puso laging ilagak sa ating dakilang sa buhay, sapagkat siya ang kalungan sa oras ng kabagabagan, sa oras ng kabigatian, sa oras ng kahirapan, sa oras ng mga kalamidad. Wala iba tayong kalungan kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon, na dating tinuruan ng ating mga magulo sa mga panahon sa oras ng ating mga Panginoon kabigatian, karamdaman, kamatayan. Wala tayong ibang kalungan kundi ating pinakamamahal na Panginoon. Siya lamang ang inalapitan, siya ating pagkatiwalaan, mga inibig ko. Kaya paghawakan natin yung ating kaligtasan, yung ating pananampalataya, mga inibig ko, sapagkat anytime ay siya babalik, anytime now, mga inibig ko. At sinubuhan niya bubuhanin, yun ang sitiwala sa Kanya. Sa habang panahon na ating pusiin natin at Kanya, mga inibig ko, siya lamang ating kalungan. Hallelujah! Patuloy natin pasalamatan at papurihan ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sa ating mga iniibig ng mga beloved witness viewers, napakinggan niyo po ang napakagandang Ebanghelyo ng Kaligtasan upang kayo po'y manatili ang pagtitiwala sa Diyos at ang ating maging kanlungan. Meron po 4 na susunod ng kaligtasan. 3 ang gagawin niyo. Unang-una, kailangan tayo magkaroon ng faith, pananampalataya. Nang sabi ng banal na kasulatan ng pananampalataya po'y nakuha sa pakikinig at pakikinig sa salita ng Diyos. Pananampalataya sa bagay na hindi pa nakikita sinampalatayanan mo, diyan nalulugod ang Diyos. At kung wala kang pananampalataya, kailanman ay hindi ka kalulugdan ng ating dakilan sa buhay. At ang sino mang lumalapit sa Diyos ka na sa sumampalataya na may isang Diyos na santa kay pagbigigan siya nagsisanap sa Kanya. Napakinggan niyo mga Ebanghelyo ng mga patutukan nila, Ebanghelyo ng Kaligtasan, umusbong ang maligtasan sa puso niya kung magagamit sa nalalapit na pagbabalik ng Diyos. Pangalawa, yung godly repentance, sumakad sa pagsisisi. Sabi ng Biblia, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ay nangagkasala at walang umabot sa kalugatan ng Diyos. Wala sa mga matuwid, wala. So para tayo maging matuwid sa harapan ng mahal na Panginoon, kinakailangan tayo magsisi. Pag tayo nagsisi, ito ay kompleto yung pagtalikod sa buhay, makasalanan, iiwan mo na dati yung ginagawang masama. At upang may sagawa mo ang ganap na pagsisisi, ganapin ay katulong elemento ng kaligtasan, ang baptismo sa tubig, sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Nasabi sa Gawa 38, mangagsisi at mangagbautismo ang bawat sa inyo sa pangalan ni Yesu Cristo sa kapagkapatan niyo kasalanan at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin pa kayo po inilubog sa tubig,
natataglan yung karamdaman, mabigat na problema sa unang kasama ng lubos sa tubig. Pag-ahog mo, naibuan na Diyos lahat, sa kanang boragin kasang bagong dinala ka na sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Nasabi sa Roma 6:4-5, makakalakot na sa panibagong buhay, yung dati mong buhay makasalanan, iiwan mo na yon. Ang lakad mo ngayon patungo na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa iyong pagkapatuloy, ang Diyos po magbibigay ng pang-apat, babaptismo ka ng banal na Espiritu. Nasabi sa Roma 8:9, ang sino mang taong walang Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ng Kristo sa Kanya. So paano kayo magkakaroon ng Espiritu ng Diyos, kinakailangan yung pagkapatuloy, pananatili, sundin at unawain ang banal na kalooban ng Diyos. Kaya sa ating iniibig ng mga magpagawa, beloved viewers, pakitaas niyo po niyong kamay, at ibukan niyo po niyong bibig, gayahan niyo kayo patuloy sa sambitin, sabihin niyo, aking pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa banal mong salita na aking napakinggan. Mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula na kayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kanangitan at nangangako maglilingkod sa iyo. Iligtas mo rin maging ang aking mga masabuhay. Ito ang aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Patuloy po kayo magsikip mo manalangin. Opo, dakil mapagpala ang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pagbubuk ng mga biyaya sa punong dalangin ng taong nilangsan. Aming minamahal tinag-aral Pastor Evangelista Willie Almedan sa Papa Ogab. Sa aming mga iniibig ng mga bago na tumagap sa iyo sa oras ito, patawarin mo po sila sa gawa ng kasalanan at hugasan mo po sila ng kabanal-banal mong dugo na umago sa kusang Kalbaryo. Gawin mo po sila ng tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, sa katotohanan. Isulat mo kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kanangitan na ito rin pong simula ng kanilang marubrub na pagkasiyo o Diyos. Iligtas mo rin. Maging kalamama sa buhay. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan. We pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At yung pang-apat, ang sumubibig nito, baptismong kalban ng Espiritu. At bilang mga anak ng Diyos, meron na kayong karapatan na tumawag natin ang masalang bilang kanyang mga anak niya. Sa ating mga pangailangan, pray for the sick. Aking mong binibigay mo mga sa ating beloved ordained preacher, Brother Louie Angeles. Amen. God bless you po sa ating beloved co-preacher at Brother Hill. Tayo po manalangin, mga minamahal sa ating pangailangan. As point of contact, taas po natin ang ating kaliwang kamay at palagi nating isipin ang ating mahal na Panginoon ay handang tumugon sa lahat ng ating mga pangailangan at ang ating kanang kamay ipatong natin sa ating mga ulo, ano man ang ating taglay karamdaman, problema at kahirapan, palayasin natin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Tayo po muna isabay-sabay manalangin ng pagsisisi. Hallelujah. Opo, dakilat mapagpahal amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Diyos na banayad sa pagganit sa gana sa kahabagan sa pangunang panalangin po ng aming beloved Honorable Evangelist Will de Almeida, end-time prophet of God, na ito yung mga sama-sama kaming dumudulog sa to ng biyaya, lubos nagpapakumbaba ka, mga po kami patawarin sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala sa aming kahinaang minsan na pagbibigya, pagsalangsang sa ibarang kalooban, lubos labis kami nagsisilog, dalangin namin kahabagan mo kami ihanda siya dakilang pagbabalik at bago sa aming mga personal Panginoon at sigit sa lahat, patuloy po namin sinasamo ang mahabang buwan, kalakasan, katatagan, kalusugan, kalubos sa mga beloved children, ipangaral yung banal salita, pangunang banal na iglesia, inatang mo sa balikat ng aming mga magulang sa lugar, ibuhos mo masagaan ng pagpapala, bawat hipoy na kamay sa amang lugar, dakol mo mong pagpalain lugar, minastyarong ito, inatang mo sa balikat ng aming mahal na magulang sa iyo, kabalikat mga beloved children, hallelujah, kasangkapanin mo, mga Panginoon, sa pangkalong mo sa taon ng biyaya, at abutin mo ang aming pangailangan, pauwiin po ang bawat isa, may galakatugunan sa panalangin, sa pangalan ni Jesus, bagitin natin mga karamdaman, demons of incurable sickness and diseases, demons of leprosy, TB, diabetes, asthma, goiter, heart disease, demons of paralysis, blood disease, cancer, viruses, as up from us completely right now in the name of Jesus, demons of evil thoughts, carnality, materialism, dismay, problem, wise,
and crisis of the devil, cast out the bound into hell and be the forever complete healing and deliver us right now in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bilang pananampalataya, taas po ang ating makamay, mga minamahal. At tayo ay tatalo ng 3 beses sa mahinang tinig mula sa ating mga puso, taglay nating pananampalataya. Sasabihin natin ang 3 beses na hallelujah, praise the Lord, para masamang espiritong pinalayas natin, kailanman na hindi na babalik pa sa atin. Sabihin natin, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Lord God, for the celebration, for the glorious gospel, for the forgiveness of our sin, complete healing, and salvation, a source of eternal life, for them is the kingdom, the power and the glory forever and ever. Sabihin natin, thank you so much, dearest Jesus. We love you so much, dearest Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord.